motor natin. James, sino to? Nakita sa'yo sa Marilaki na may bakang angkas na babae sa motor. Sorry, Bianca. Hindi na kasi ako masaya sa relasyon natin. Ay, hindi ka na masaya. Puro na lang sorry. O dahil dyan, akin na tong motor na to. Total ako naman nagbabayad neto eh. Hindi pa pwede yan. May ambag din naman ako dyan kahit papaano sa motor na yan. Attorney, ayaw ibigay ng ex ko yung motor na pinundar namin. Dapat isa lang daw ang magmayari. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang mga live-in partners na wala namang ibang asawa at walang legal na balakid sa pagpapakasal ay itinuturing na co-owners at equal partners sa anumang nabili o naipundar nila habang sila ay nagsasama. Kahit pa mas malaki ang naibigay ng isa sa kanila. Kahit na walang naibigay na pera ang isa sa kanila, subalit siya naman ang nag-alaga ng mga anak o nag-aasikaso sa bahay, ituturing pa din na hati sila sa mga ari-arian. Halimbawa, sa motor na kanilang naipundar, maaari nilang ibenta ito at paghatian yung proceeds o napagbilhan. O kung gustong kunin ng isa, dapat suklian niya ng kalahati yung kabilang partner para maibalik ang kanyang share sa nasabing motor. Attorney, paano kung may ibang asawa yung girlfriend ko pero matagal na silang hiwalay pero hindi annulled? Nagsasama kami ngayon, pag naghiwalay kami, paano ang magiging hatian namin sa mga naipundar namin? Hati pa din kayo bilang co-owners sa inyong mga naipundar. Ayon sa Article 148 ng Family Code, ang mga live-in partners na may balakid sa kanilang pagpapakasal tulad ng may ibang asawa ay itinuturing na co-owners sa mga ari-arian na kanilang naipundar. Subalit, kapag kayo ay naghiwalay, ang share o bahagi ng partner mo na may ibang asawa ay mapupunta sa kanyang lehitimong pamilya kung saan siya kasal. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yan ha, dami nang nasagot ni Attorney Buko pero alam ko marami pa kayong gustong itanong ha. Di ba, hindi namin kayo bibitinin dahil live nandito sa studio si Attorney Buko de la Cruz para sagutin ang ilan sa katanungan ninyo. Good morning, Attorney. Good morning. Attorney, alam mo, feeling ko maraming nakatutok ngayon. Of course. Attorney, ito na nga po, nag-post kami sa social media tungkol sa topic na po na ito. At pumili kami ng follow-up question mula sa mga netizen. Ito po ang unang tanong mula sa ating kapatid na si Romel Manzano Bautista. Bumili raw siya ng motor, pero ang nailagay niya na owner yung ex niya. Ang hirap naman pala. Pero siya naman ang nagbayad ng lahat. Naku po, parang ang daming tinamaan dito. Pwede ba niyang kunin at solohin ang motor? Ayan. I-assume natin na hindi sila kasal at mag-jowa lang sila, o boyfriend-girlfriend. No? Ang cute sabihin ni Attorney mag-jowa. Jowa lang sila. Okay. Sa ilalim kasi ng batas, pagka hindi kayo kasal, co-owner kayo eh. Pero iba yung sasakyan eh. May registration. So dahil registered owner yung isa, ang presumption ng batas, kanya yun. Ay. So, walang laban. Ikaw na naghahabol, pupunta ka pa sa korte para patunayan na may hati ka doon sa sasakyan. Etong tanong, pwede bang ilang owner ba pwede sa sasakyan? Pwede namang joint eh. Joint, Pwede kayong dalawang tao. Oo. Dalawa lang. Or marami. Pero kung ikaw, alam mo nang ikaw ang magbabayad, pangalan mo na yung i-registro mo. Tama. Hindi, syempre minsan nagmamahal ka, di ba? Minsan lang. Paano naman daw yung mga taong ganun? Oo, nagmahal lang naman. Mahal magmahal. Mahal. Ito, may isa pa tayong tanong, Attorney, mula naman kay Mac Joseph Ojales. Kanino raw ang dapat na mas malaki ang hatian pagdating sa naipundar na negosyo? Kung yung isa ang nag-finance, pero ikaw naman ang dahilan kung bakit lumago ang naging negosyo nyo. Yeah, magandang question. Alamin natin kung sila ay kasal at kung kailan kinasal. Kung kinasal bago ang family code, August 1988, no? Kung doon ka kinasal, conjugal partnership of gains. Ibig sabihin, yung mga naipundar mo dati nung single ka, hindi kasama sa marital estate. So, kumbaga, kung ikaw nagpundar na mas malaki, sa'yo yung negosyo. Pero kung kinasal kayo after August 3, 1988, absolute community. Kahit yung mga naipundar mo nung single ka, kahit malaki ang kontribusyon mo sa negosyo, kahit yung misis mo walang naiambag, hati pa rin kayo. Ganun pala yun.
unless meron kayong marriage settlement or Yan. kasunduan, prenuptial agreement or marriage settlement bago kayo maghiwalay. May cut-off pala. August 3, 1988. Ah, Yes. pakisilip So, mga hindi umabot sa 4 cut-off. years old pa lang ako nun. Ayun. Ayan, at attorney, ito naman po ang tanong mula kay Nina Palladio. 10 years raw silang nagsama ng ex niya, pero ni isang kusing wala siyang nakuha katulad ng motor o appliances. May pag-asa pa ba si Nina na habulin yung ilang gamit na naipundar nila? Yan, maganda yung question eh. Nakita ko yan doon sa post eh. Hindi sila kasal. Yung mga taong nagsasama ng hindi kasal, yung live-in, may dalawang klase. Hindi nagpakasal dahil may legal impediment. May ibang asawa, kaya hindi nagpakasal. O hindi nagpakasal dahil ayaw lang nila magpakasal. Gusto lang talaga nila live-in. Magkaiba yung property regime. So kung doon ka sa may legal impediment, meron ka ibang asawa, void yung pagkasama ninyo eh. Illegal yun. So, ang meron lang pagmamay-ari nun, yung kung sino nagdala. Ikaw bumili ng washing machine, sa'yo yun. Pero kung nagsasama kayo pero hindi kayo kasal dahil ayaw lang ninyo magpakasal, co-ownership. Hati kayo ron. Kahit siya ang bumili ng washing machine, pero ikaw nagbantay sa bahay, ikaw naglalaba, hati pa rin kayo doon sa washing machine. Pati washing machine paghahati. Oh, you'd be surprised, Di ba? Not just. Talagang, di ba, yung iba-iba, pati vase. Parang may Oo nga eh. dapat may schedule yung washing machine, MWF, gano'n. Ayun, PCH yung S yung isa. Ito naman, ha? Ito yun. Ito nga, napag-usapan tayo, yung mga material na bagay. Yung pets, nako ha? Pati yung pets at saka sa hatian ng savings. Ang tanong ni Ryan Bellarmino, Belen, paano kung yung personal account ni partner ay ginawa yung joint account, yung bang naipon mo nung single ka pa ay kasama din sa hatian? Ayan. Again, kailangan nating tanungin, kasal ba Kailan? sila o hindi kasal? At kung kasal, kailan sila ikinasal? Kasi kung kinasal sila bago ang family code, kanya yung naipundar niya nung single siya. Pero kung kinasal siya after ng family code, well, kahit naipundar niya nung single siya, kahati na si Mrs. Ayun. Doon talaga babalik. O yung mga pets. Saan mapupunta si Baby Suzy? Yung pets, tinuturing din siyang kasama sa asset. So, depende sa inyong kasunduan. Kung pwede kayong mag-shared custody or magkano ba yung pet, suklian mo na lang. Ibigay mo yung value ng kalahati sa isang Nako, I'm sure marami pang tanong yung mga kapatid natin. Pwede nyo pa rin kaming i-message sa aming Facebook page sa Good Morning Kapatid. Pati na rin si Attorney Buko. Handang-handang sagutin yan. Muli, maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Thank you. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.